Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Eduardo. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari ito ilang dekada na rin ang nakakaraan. Mahilig kaming makinig ng aking pamilya ng mga kwentong katatakutan tuwing nagpapahinga na sa gabi. Iyon kasi ang naging libangan namin, lalong-lalo na kaming mag-asawa. Nagustuhan ko ang mga kwentong ibinahagi ng inyong mga sender. Kaya naman naengganyo akong ibahagi sa inyong channel ang aking karanasan. Lubos ko pong ikakagalak kung sakali mang mapiling basahin ninyo itong aking kwento. Taong 1989, sa lugar ng Capiz. Nakatira kami ng pamilya ko sa isang liblib na bahagi ng aming sityo. Mangilan-ngilan pa lamang ang mga bahay na nakatirik sa sityo namin noon. At halos magkakamag-anak pa. Payak lamang ang buhay namin noon. Na mga panahong ito, kung minsan pa nga ay 2 beses sa isang araw lang kami nakakakain. Naalala ko pang may mga pagkakataong saging na saba lamang ang hapunan namin. Dahil sa walang perang pambiling bigas ang aking ina. Minsan naman ay natutulog na lamang kami sa gabi para hindi maramdaman ang gutom. Tapos kinaumagahan ay pumupunta sa gubat ang aking ama para kumuha ng niyog. At iyon ang umagahan namin. Ganoon po kahirap ang buhay namin noon, mga kaaswang. Isang hamak na mambubukid lang kasi ang aking ama. At ang aking ina naman ay sumasideline sa paglalaba. Kapalit ng 3 takal na bigas. Kapag nagkaka-extra sa paglalaba ang aking ina, ay naglulugaw lamang kami para makatipid. At aabot pa sa mga sumunod na araw ang bigas. Kapag nagsasaing naman kami ay hinahaloan ni nanay ng kamote ang bigas namin. Upang sa ganun ay marami-rami ang makakain at mabusog kaming magkakapatid. Kung hindi nyo po kasi na itatanong, mga kaaswang, 6 kaming magkakapatid at pangalawa ako mula sa panganay. Tumutulong naman kaming 2 ni Kuya Gaspar sa aming ama sa pagtatanim sa bukid. At kapag may mga nakuha kaming mga bungang saging mula sa pananim, ay binebenta namin ang iba upang sa ganun ay may maibigay kaming pera kay nanay. Noong magbibinata na ako ay sumasama ako sa kapatid ko kapag kinukuha siya para magtrabaho sa palayan o kaya ay sa palengke. Walang pili sa trabaho ang kapatid ko, basta't marangal at walang naaapakang tao. At alam niyo bang isa iyon sa mga iniidolo ko sa kanya? Hanggang sa isang araw, may bagong lipat na matanda sa sityo namin. Nasa kadulo-duluhan ito ng sityo nakatira. Malapit sa may sapang tinatawiran namin paakyat ng bukid. Nang mga ilang linggo nang naninirahan sa lugar namin ang matanda, ay may mga nababalita ang kababalaghan na ang mga kapitbahay namin. Ayon pa nga sa iila naming kapitbahay, may kakaibang hayop pa raw silang naririnig na umaangil tuwing hating gabi at sumusuong sa silong ng mga kabahayan. Ang iba naman ay nagsasabing may naririnig raw silang huni ng wakwak at parang papunta iyon sa dulo ng sityo. Marami akong mga kuro-kurong naririnig tungkol sa mga kababalaghan. Sa tuwing napapadaan naman kami ng aking ama malapit sa tinitirikang kubo ng matanda, ay kakaiba ang simoy ng hanging nalalanghap ko. Noong unay akala ko'y may mga bangkay na hayop lamang ang itinatapon malapit sa sapa. At tinatangay ng simoy ng hangin ang napakabahong amoy. Kaya't kapag dumadaan kami, ay langhap na langhap ko iyon. Grabe naman. Di ba nababahuan ang matandang nakatira dyan? Minsang tanong pa ng aking ama. Nang isang umagang dumaan kami malapit sa kubo ng bahay ng matandang si Aling Zoraida. Dagdag pang wika ng aking ama. Sa tuwing napapadaan sa daanang malapit sa bahay ng matanda ay nagpipigil siyang huminga at nagmamadaling maglakad.
upang sa ganoon ay hindi niya malanghap ang napakabahong amoy, sapagkat nakakasulasok talaga iyon sa ilong at nakakaramdam siya ng pandidiri at pagsusuka. Minsan na rin naming hinagilap ang pinagmula ng mabahong amoy, sa pag-aakalang bangkay lamang iyon ng hayop na naaagnas. Ngunit halos masuyod na namin ang sapa at sa mga nagtataasang talahiban ay wala naman kaming nakikita. Sinabi ng aking ama ang baka nasa bakuran raw ng matanda ang nangangamoy na bangkay ng hayop. Kaya tignan namin para mailibing na namin sa lupa kung sakaling mayroon man, para maalis-alis na ang napakabahong amoy na umaalingasaw sa buong paligid. Subalit, nung minsang tinawag namin ang pangalan ng matanda mula sa labas ng bakurang kawayan, ay hindi lumalabas ang matanda. Halos mapaos na kami sa kakatawag sa pangalan nito. Pero hindi talaga ito lumalabas ng bahay o sumilip man lang sa bintana. Kaya sa kauli-hulihan ay umalis na lang kami. Dahil hindi naman kami pwedeng pumasok sa loob ng bakuran ng walang pahintulot at baka mapagalitan pa kami. Isang araw, kakatapos ko lang mag-ayos ng mga dadalhin sa bukid ng umagang iyon, nang marinig ko ang usapan sa labas ng bahay. Narinig ko ang sinabi ni Mang Ambo na sa oras na makita o maabutan niya lang ang aswang, sisiguraduhin niya talagang tatagpasin niya ng itak ang ulo noon. Sumilip ako sa bintana para makipakinig na rin kung ano ang pinag-uusapan nila. Kaya pala hindi makatulog ang apo ko kagabi dahil sa demonyong aswang na yon. Huwag niya lang talagang subukang bumalik dahil talagang makikita niya ang hinahanap niya. Nang gigigil na sabi ni Mang Ambo. Tugtong niya pang sabi, simula mamayang hapon ay hahasain niya na ng hahasain ang itak para sa oras na bumalik ang aswang ay matagpas niya ang liig noon. Mang Ambo, di ba ho ang sabi ninyo? Malaking asong nagbabaga ang mga matang namumula ang nakita nyo kagabi. Paano nyo nasabing aswang yon? Tanong ng isa sa mga kapitbahay namin na nakikiusyoso. Inis namang nagkwento si Mang Ambo at nagwikang noong mga pasado 11:00 na ng gabi. Umaambon-ambon na ng mga oras na iyon nang biglang mag-iiyak ang apo niyang 1 taong gulang. Grabe umanaw ang iyak noon at para bang halos hindi na makahinga sa labis na pag-iyak. Sa pag-aakalang nakagat ng langgam ang sanggol, sinabihan ng asawa ni Mang Ambo ang anak nilang palitan ang apo nila ng damit. Dahil baka mamaya kaya nag-iiyak ang sanggol dahil sa kinakagat ito ng langgam o kaya naman ay basa ang lambin. Binihisa naman ng anak niya ang sanggol. Ngunit nakailang minuto na matapos bihisan ay patuloy pa rin sa pag-iiyak ang sanggol at napansin niyang kakaiba na ang iyak nito. Nagduda na si Mang Ambo na may kakaiba na at hindi na normal ang ginagawang pag-iyak ng apo niya. Kaya naman ang ginawa niya ay kinuha niya ang itak na nakasukbit sa kusina at lumabas ng bahay. Simula kasi nang umiyak ang sanggol ay may kakaiba na siyang naramdamang umaaligid-aligid sa labas ng bahay nila. Sakto nga ang paglabas niya at pagkasilip sa selong ng bahay, nakita niya ang isang dambuhalang asong nakatingala sa sahig ng kwarto kung saan naroroon ang apo niya. Nagpantig ang tenga niya at napamura siya ng malakas. Sabay sumuot sa silong upang tagain sana ang nilalang na nakita niya. Subalit may sapusa ang dipuga dahil napakabilis umano iyong kumaripas ng takbo palabas ng silong. Kumaripas ng takbo papunta sa likuran ng bahay ang nilalang na nakita niya. At noong habulin niya sa papunta sa likuran ng bahay ay hindi na niya ito naabutan pa. Huni ng wakwak na lamang ang tanging naririnig niya at pagaspas ng mga pakpak palayo. Sigurado talaga akong aswang ang animal na yon. Malaman ko lang talaga kung sino ang aswang dito sa lugar natin. May kalalagyan talaga siya. Pagbabanta pang saad ni Mang Ambo.
Nagbiro naman ang isa sa mga kapitbahay naming umamin na kung sino ang aswang. Dahil ganoon lang din naman. Mabibisto at mabibisto lang rin naman kung sino talaga ang aswang. Mas magandang habang maaga pa ay umamin na para walang gulong mangyari. Oy, sino man ang aswang dito sa atin? Halos dito na tayo tumandat. Kilala na natin ang bawat isa. Wika pa ni Aling Lydia. Oo nga naman. Pagkataga-ibang baryo ang aswang na yon at nagawi lang dito sa sityo natin. Sigundang saad ng isa pang matandang kapitbahay. Napapailing na lamang ako sa palitan ng usapan nila dahil tama nga naman si Aling Lydia. Halos lahat kaming naninirahan sa sityo ay magkakilala na simula noon pa. Kaya paniguradong kung totoo man ang sinasabi ni Mang Ambo na may aswang, ay siguradong hindi ito tagaroon. Paniguradong taga-ibang lugar iyon at nagawin na lamang dito sa lugar namin. Hindi ko na pinakinggan ang mga pinag-uusapan nila. Ipinagpatuloy ko na ang ginagawa ko at lumabas na ng bahay para umakyat ng bundok. Sa isip-isip ko pa, wala akong mapapala kung makikiusyoso rin ako sa kanila. Abutan pa ako ng katanghili ang tapat sa daan kapag makikisali pa ako sa usapan ng mga kapitbahay namin. O anak, aalis ka na anak? Tanong ng aking ina nang mapansin niyang papaalis na ako. Opo nay, aakyat na po ako sa bukid. Tugon ko. Sige, mag-iingat ka ha. Ikaw lang pa naman ang mag-isang pupunta ngayon sa bukid dahil masakit ang tatay mo. Ang kuya mo naman ay may importanteng lakad. Paalala ng aking ina. Dagdag niya pang wika, umuwi raw ako ng maaga at huwag magpapaabot ng takip silim sa daan dahil may mga napapabalitang aswang na umaali-aligid sa lugar namin. Sige po nay, sikapin ko pong makauwi ng maaga. Tugon ko sa aking ina at nagpaalam na ulit. Nagmandali na akong maglakad paakyat ng bundok dahil may lulutuin pa akong kopra. Naisip ko kasi hindi ako bababa ng bundok mamaya hanggat hindi pa maluluto ang kopra. Mas maganda kasi kung maluto na ang lahat mamaya para bago ako bababa ay papalamigin na lamang at bukas ay ilalagay na sa sako. Sa pagdaan ng mga oras ay naging abala na ako sa pagtatrabaho at halos hindi ko na nga napapansin pa ang oras. Kung hindi pa kumulo ang tiyan ko at nakaramdam ako ng gutom, ay hindi ko pa malalamang oras na pala ng kainan sa tanghali. Sandali kong itinigil ang ginagawa para kumain ng tanghalian. Sa pagdaan ng ilang minuto at natapos na akong kumain ay balik sa trabaho na naman. Muli na naman akong naging abala at namalayan ko na lang ang oras ng mag-aalas 5:30 na ng hapon. Saglit kong tinignan ang mga kopra kung naluto na ba lahat. Nang mapagtanto kong luto na ang lahat ay pinatay ko na ang apoy at nagbihis na ng damit. Upang sa gayon ay bababa na ng bundok. Mag-aalas 6 na ng hapon nang maglakad ako pababa ng bundok. Habang naglalakad ay ramdam na ramdam ko ang pagod at pananakit ng katawan. Gawa ng mag-isang tinatrabaho ko ang pagluluto ng kopra. Tagaktak na rin ang pawis ko habang naglalakad sa medyo matalahib na daan. Lakad-takbo na ang ginagawa ko dahil ilang sandali na lang ay lalamunin na ng kadiliman ang buong kalupaan. Maya-maya pa, habang binabaybay ko na ang daan papatawid sa sapa, ay napansin kong parang kakaiba ang oras sa buong paligid. Umihip ang malansangang hangin na nagmula sa kung saan. Dadagdagan pa ng malansang amoy na sumasabay sa ihip ng hangin. Ako naman, nandito na naman tayo. Sambit ko sa isipan at napapailing na lamang. Sa kadahilan ng ilang minuto na naman ang lalakarin ko bago malagpasan ang napakabahong amoy na nalalanghap ko.
Medyo may kalayuan pa ng bahagya ang kubo ni Aling Zoraida. Kailangan ko pang magmadaling maglakad. Pagkalagpas naman ng kaunti sa bahay ng matanda, ay nawala na ang napakabahong amoy. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ko ay pumasok sa aking isipan ang tungkol sa matandang si Aling Zoraida. Naisip kong napaka-misteryosa ng matanda. Simula kasi nang dumating ito sa sityo ay parang isang beses ko lang itong nakitang lumabas ng bahay, na hindi ko nga napansing bumibili ito ng pagkain. Anong hanap buhay at kinakain ng matanda kung hindi ito lumalabas ng bahay? Tanong ko pa sa aking isipan. Habang iniisip ko ang mga bagay na iyon ay bigla na lamang akong nagulat nang sumulpot sa aking harapan ang isang matandang uugod-ugod. Kaya't napatalon ako dahil sa gulat na nararamdaman at hindi ko napigilang magmura ng malutong. Ay di po gagawin. Ngumisi at napagigit naman ang matanda na si Aling Zoraida. Humingi ng pasyensya dahil nagulat niya umano ako. Sa susunod po, Aling Zoraida, huwag naman po kayong manggugulat. Tumatalsik ang kaluluwa ko sa inyo eh. Wika ko pa at napahinga ng maluwag. Teka, pauwi ka na ba, iho? Abay, ito pa lang yata ang unang pagkakataong magtatakip silim ka na, nakababa ng bundok. Tanong niya at hindi makatingin ng diretso sa akin. Mabuti na lamang talaga at papasilip na ang buwan sa kalangitan ng mga oras na iyan. Kung kaya't malinaw-linaw nang nakikita ko ang buong paligid. Wala sa isipan kong sinabi sa matandang naging abala ako sa pagluluto ng kopra. Kaya't inaabot ako ng takip silim. Ganoon ba? Ay, siya sige na. Umuwi ka na at baka malapa ka pa ng mga masasamang nilalang riyan. Sa susunod ay huwag ka nang magpapaabot pa ng dilim sa daanan, pababa ng bundok. Alam mo namang marami ang mga masasamang nilalang at nariyariyan lamang sila sa paligid. Nag-aabang ng pagkakataong makabang biktima ng mga inosenteng tao. Pahabol niya pang saad sa akin bago tuluyang nagpatuloy na sa paglalakad. Napakunot noon naman akong nagtataka sa tinuran ng matanda nang malagpasan na niya ako. Ngunit noong nilingon ko siya ay nanlaki ang mga mata ko, sapagkat may kalayuan sa kinatatayuan ko ang nilalakaran ng matanda. Teka, paanong nangyaring medyo malayo na sa kinatatayuan ng matanda? Samantalang wala pang ilang segundo mula nang dumaan siya sa harapan ko. Tanong ko sa aking isipan. Takte, mukhang may kakaiba sa matandang yun ah. Sambit ko at hindi napigilang magtaasan ng mga balahibo ko sa buong katawan. Hindi naman po sa nanghuhusga mga kaaswang. Pero kasi ng mga sandaling iyon ay pumasok sa aking isipan ang mga katanungan. Hindi kaya aswang si Aling Zoraida? At siyang napapabalita ang aswang na umaali-aligid sa sityo namin. Kakaiba kasi ang ikinikilos ng matanda. Nasa loob lamang ito ng bahay kapag araw at lumalabas lang tuwing magtatakip silim na hindi nga ito nakikihalubilo sa mga kapitbahay o kaya naman nakikipag-usap. Kaya't nakapagtataka talaga. Isa pa ay papaano niya na lamang ngayon pa lamang ako inabot ng takip silim sa daan. Ang mga katanungang naglalaro sa aking isipan tungkol sa matandang si Aling Zoraida mga kaaswang. Ayaw ko man itong husgahan pero kung paghahambingin ang mga ikinikilos ng matanda ay parang kahina-hinala talaga. Ipinilig ko na lamang ang aking ulo at nagmadali ng maglakad pa uwi ng bahay. Baka si mamaya ay totoo talagang aswang si Aling Zoraida at dumugin pa ako nito. Noong makarating na ako sa bahay ay nasermonan pa ako ng bahagya ni nanay. Nagalit siya dahil inabot na umanaw ako ng dilim sa daanan pa uwi. Nagpaliwanag naman ako at sinabi ko sa kanya
ang mga ginagawa ko sa bukid at kung bakit inabot na ako ng takip silim. Ikaw talaga anak, may katigasan talaga yung ulo mo. Papaano na lang kung napahamak ka dyan sa daan? Ikaw pa lang naman mag-isa ha. Wika pa ng aking ina. Nay, wala naman pong masamang nangyari sa akin. Tsaka po, sa tagal-tagal na nating naninirahan dito, ngayon ka palang nag-alala ng ganyan. Dati-rati inaabot nga kami ni tatay ng 10 oras ng gabi sa bukid. Hindi naman kayo nag-alala ng ganyan. Saad ko sa aking ina. Sinabi niya namang magkaiba na ang panahon noon kaysa sa ngayon. Dahil noon ay pwede kang magpakampanting maglakad sa daan. Kahit madaling araw pa. Dahil walang mangyayaring masama sa'yo. Pero ngayon ay iba na. Dahil kahit nasa loob ka ng bahay ay hindi ka na pwedeng magpakampante. Sapagkat may umaali-aligid na aswang at naghahanap lamang ng pagkakataong makapambiktima. Kaya ikaw, bago-baguhin mo na iyang ugali mo para hindi ka mapahamak. Maliwanag ba? Wika pa ng aking ina at pinandidilatan ako ng mga mata. Oo na po, Nay. Pasensya na po. Tanging tugon ko na lamang. Hindi ko na kinontra pa ang mga sinasabi niya dahil alam ko naman kahit anong sasabihin ko ay tanging siya lamang ang palaging tama. Kahit nga si tatay ay walang palag sa kanya. Ganun talaga pag babae. Palaging tama. Sige na. Magbihis ka na para makakain na tayo. Utos niya. Pumasok na nga ako sa silid at kumuha na ng damit para makapagbihis ng pambahay. Sa paglipas ng mga oras habang nagpapahinga na ako ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Siguro dahil sa pagod at sakit ng katawang nararamdaman. Kaya pagkalapat pa lang ng katawan ko sa higaan ay wala pang ilang minutong mahimbing na ang pagkakatulog ko. Noong maghahating gabi na, nagising na lamang ako nang marinig kong may mahihinang langit-ngit sa bintanang malapit sa kinahigaan ko. Yun bang parang marahang pinipihit ang bintana. Nang sa ganun ay hindi magising ang taong natutulog sa loob ng kwarto. Ako kasi mga kaswang, kaunting kaluskos lamang ang maulunigan ko ay nagigising na kaagad ang diwa ko. Mababaw lang kasi ang tulog ko. Nang idilat ko ang mga mata ay madilim ang kwarto. Tinignan ko ang bintana dahil patuloy pa rin iyon sa paglangit-ngit ng dahan-dahan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong medyo nakaawang na ang bintana at kakasya na ang tao. Maya-maya pa ay may naaninagan akong anino ng taong mabilis na tumalon palabas ng bintana. At kasunod noon ay ang mga yapak ng paang tumakbo palayo. Bisit, magnanakaw yata yon. Sambit ko sa isipan. Agaran akong napabalikos ng bangon at binuksan ang bintana para tignan kung sino iyong tumatakbo. Subalit isang napakabahong amoy ang tumambad sa akin. At saka malas-malasan pa ay may nahawakan akong napakalagkit na bagay na animoy isang laway. Uy, magnanakaw. Bumalik ka lang talaga dito. At sisiguraduhin ko sa iyong makikita mo ang hinahanap mo. Sigaw ko pa, na siyang dahilan kaya't nagising ang mga magulang ko. Mabilis nang pumasok ang mga magulang ko sa kwarto namin at binuksan ang ilaw. Maging ang mga kapatid ko ay nagising na rin. Anong nangyari sa iyo, Eduardo? Bakit sumisigaw ka dyan? Agarang tanong ng aking ama. Sinabi ko sa kanilang may naaaninagan akong bagay kaninang gumagalaw sa bintana. Siguro ay nalaman noon na nagising ako. Kaya mabilis nang tumalon at kumaripas ng takbo palayo. Nung lapitan nila ako ay bahagya pang napatras ang aking ina. At nagreklamong bakit napakabaho raw sa loob ng silid namin ng mga kapatid ko. Ipinakita ko naman sa kanya ang malagkit na bagay na nahawakan ko sa bintana.
Tipuga, hindi magnanakaw ang nagbabalak na pumasok dito sa loob ng kwarto ninyo. Bulalas pa ng aking ama matapos tignan ang malagkit na bagay na nasa bintana. Anong ibig mong sabihin, Tay? Pagtatakang tanong ko sa kanya. Laway ng aswang ang nahawakan mo. Putragis. Hugasan mo kagad iyang kamay mo. Dalian mo. Utos niya. Nagmadali na akong pumunta sa kusina at tinugasang maigi ang kamay ko. Sa pagbalik ko sa loob ng kwarto ay nakita kong binuhusan ni tatay ng tubig na may chlorine ang bintana. Tapos ay inayos niya ang seradura. Dahil nasira umano, halatang pinilit buksan ng nilalang na iyon ang bintana ng kwarto namin. Ano kaya ang pakay ng aswang na iyon? Rinig ko pang tanong ni tatay. Yun na nga bang sinasabi ko? Ikaw kasi, Eduardo. Anong oras ka na umuwi kanina? Sigurado na sundan ka na ng aswang na yon. Baling pa sa akin ng aking ina. Hindi naman ako makasagot dahil sa wala naman akong naramdamang may sumusunod sa akin kanina pag-uwi. Panay pa rin ang pagdadaldal ng aking ina kung ano-ano na ang mga sinasabi. Sinaway naman siya na tatay at sinabihang wag nang magtatatalak pa dahil hindi naman nakakatulong ang pag-iingay niya. Doon na muna kayo matulog sa sala. Hindi kayo makakatulog dito dahil sa tindi ng amoy na umaalingasaw. Utos pa sa amin ng aming ama. Kakamot-kamot namang sumunod ang mga kapatid ko. Ako naman ay binitbit ko na ang unan at lumabas na rin ang silid. Sa paglipas ng mga oras ay muli na akong nakatulog. Masama kasi ang pakiramdam ko kaya tinulugan ko na silang nagdadaldalan pa tungkol sa aswang na nagtatangkang pumasok sa loob ng bahay. Sa pagdaan ng mga ilang sandali, muli na naman akong nagising dahil sa sigawan ng pamilya ko. Nadatnan ko sa may pinto ang parehong nakahawak ng itak ang aking ama at ang panganay naming kapatid. Tarantadong aswang. Dito ka pa talaga nagtangkang mang aswang, ha? Gigil na sigaw ng aking ama. Tay, labasin na natin ang aswang para mapatay na natin. Wika ng kapatid ko. Sandali, sasama ako. Wika ko sa kanila pagkabangon ko. Tumango naman ang kapatid ko at sinabing magdala raw ako ng itak at sundan ko na lamang sila. Mauuna na raw sila sa labas ng bahay para hindi makatakas ang aswang. Kahit na masama ang pakiramdam ko ay nagmadali na akong pumunta sa kusina para kunin ang itak. Nang makuha ko na iyon ay mabilis na akong lumabas ng bahay at sinundan sila patungo sa likuran ng bahay. Saktong pag-ikot ko sa likuran ay halos magulantang na lamang ako nang makita kong nakikipagdumuga na ang aking ama sa isang nakakapangilabot na nilalang. Halos magpagulong-gulong ang dalawa. Panay naman ang pag-amba ng kapatid ko nang hawak niyang itak. Pero hindi niya iyon maituloy-tuloy. Gawa ng kapag aakman na niyang itakin ang aswang, ay pumapaibabaw na naman ang aking ama. Ang ginawa ko na lamang ay kumuha ng kahoy at mabilis nang nilapitan ang dalawang nagpambunot, hinampas ng kahoy. Mabuti na lamang talaga mga kaaswang ay siniswerte-swerte. Dahil saktong paghampas ko ng kahoy ay tumama iyon sa nilalang. Hindi ko iyon tinigilang hambalusin ng kahoy hanggat hindi maglupasay sa lupa. Umangil ang nilalang gawa ng nasaktan nito, kaya nabitawan nito ang aking ama. Sumigaw naman ako sa kapatid kong tulungan na namin si tatay para mailayo na sa aswang. Kaagad naman kumilos ang kapatid ko at pinagtulungan na naming itayo si tatay habang hindi na nakakabawi ang nilalang. Noong makatayo na ang aming ama ay pinulot ko na ang itak ni tatay na nabitawan nito. Tapos ay nagmamadaling nilapitan ng aswang at tinaga.
Sumalit mabilis na nakailag ang aswang. Kaya't bago ko pa man ito mataga, ay kumaripas na ito ng takbo papasok sa talahiban. Tara, habulin na natin. May tama ng itak ang nilalang na iyon, kaya malabong makatakbo iyan ng malayo. Saan pa ng kapatid ko? Bago pa man raw kasi dumugin si tatay ay nataganan nila sa braso ang nilalang. Kaya nga raw nang gigigil iyong dumugin ang aming ama't gustong patayin para makaganti. Tay, dito ka lang. Huwag ka nang sumama sa amin ni kuya. Wika ko sa aming ama. At agaran na naming hinabol ng kapatid ko ang nilalang. Sinuong namin ang masukal na talahiban at hinabol ang aswang. Habang tumatakbo kami ay rinig namin ang mga yabag at panakanakang huni ng wakwak. Kaya't nasusundan namin ng nilalang saan man ito tutungo. Makaraan ng ilang sandali ay narating na namin ang sapa. Teka, nasaan ang nilalang na yun, kuya? Tanong ko sa kapatid ko. Hindi ko alam. Taragis naman. Mukhang natakasan tayo ng animal na yun Inis na tugon niya. Tara, subukan pa nating maglakad doon sa banda. Baka nagtatago lang yon. Aniya pa. Nagpatiunan na siyang maglakad. Sumunod naman ako sa kanyang maglakad. Sinuyod namin ang gilid ng sapa hanggang sa natanaw na namin ang bahay ng matandang si Aling Zoraida. Nagkatinginan kami ng kapatid ko at mukhang iisa lang ang tumatakbo sa aming isipan. Puntahan natin ang bahay ng matandang iyon. Wika sa akin ng kapatid ko. Marahan akong tumango at mabilis nang sumunod sa kanya. Ilang minuto ang nakalipas nang marating na namin ang bakuran ng matanda. Ay narinig namin ang boses ni Aling Zoraida. Dumadagoy-ngoy iyon ng iyak at tila ba naghihingalo kung pakikinggang maigi. Nagmamadali na nga kaming maglakad ng kapatid ko papalapit sa bahay. Nang makalapit na kami ay naganap kami ng butas para masilip kung ano na ang nangyayari sa matanda. Sa pagsilip namin sa sewang mga kaaswang ay nanlaki ang mga mata ko. Nang makita kong nanlilimahid sa langis ang matanda habang umiiyak na nakahandusay sa sahig na kawayan. Hubot-hubad ito at grabe yung dugo na tumatagas sa kanyang braso. Panay rin ang paglagay ng laway nito sa sugatang braso at dumadagoy-ngoy sa labis na sakit. Dipuga, tama nga ang hinala ko. Dipuga, tama nga ang hinala ko. Sambit ng kapatid ko at mabilis nang naglakad papunta sa pintuan. Pabalagbag niyang itinulak ang pintuan. Napatingin naman sa amin ang matanda at nanlaki ang mga matang hindi makapaniwala. Malutong na minura ito ng kapatid ko at mabilis nang inambahan ng itak. Ikaw pala ang aswang na namiminsala dito sa lugar namin, animal kang matanda ka. Bulyaw ng kapatid ko at inambahan na ito ng taga. Nagmamakaawa naman ang matanda sa kapatid ko at panay ang paghingi ng tawad. Gigil na gigil naman ang kapatid kong sinabihan ng matandang papatayin niya ito upang sa ganon ay wala nang mapipinsala pang ibang inosenteng tao. Nang tatagain na sana niya ang matanda ay mabilis ko na siyang pinigilan at sinabihang huwag niyang patayin ang matanda. Dahil sa oras na mabatay niya ito ay baka mabaliktad pa kami pagdating sa barangay. Dahil alam naman naming hindi naniniwala sa mga aswang-aswang ang mga nagtatrabaho sa barangay. Huminahon naman ang kapatid ko at sa halip na paslangin niya ang matanda ay pinagbantaan niya na lamang ito at pinalaya sa sityo namin. Hinatak niya ito palabas ng bahay at pinagtataga ang pintuan. Sinabihan niya rin akong tulungan ko siyang wasakin ang bahay ng matanda upang sa ganoon ay wala nang mapagtatago ang lungga ang aswang. Lumayas ka dito habang nakakapagtimpi pa akong demonyo ka.
Pabulyaw na sabi ng kapatid ko habang humihingal. Matapos naming wasakin ang kubo ng matanda. Bago pa kami umuwi ay muli niyang pinagbantaan ang matandang aswang. Na kapag nakikita niya pa ito kinaubagahan ay kakaladkarin niya ito sa maraming tao at isisiwalat ang totoong pagkatao nito. Tignan natin kung hindi ka pagtulungan ka tayo ng mga taong bayan kapag ginawa ko yun sa'yo. Aniya pa. Kinabukasan nga mga kaaswang, noong balikan namin ng wasak na kubo ni Aling Zoraida, ay wala na ito. Sa paglipas ng mga araw at linggo ay tumahimik ang sityo namin. Wala na mga asong nagsisipag-alulungan. Wala na mga asong nagsisipag-alulungan tuwing gabi. At wala na ring mga kababalaghang nangyayari. Minsan na lang. Dito ko natatapusin ang aking kwento mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Eduardo, ang Mr. Guapito ng Kapisenyo. Taong 2003, sa parteng probinsya ng Negros. Mula Maynila ay narating ni Mando at ng kanyang pamilya ang probinsyang ito. Iyon ay dahil dinala siya ng kanyang tiyo para doon maganap buhay at permanenteng manirahan na. May malawak itong lupain at upang hindi mahirap kay Mando na itaguyod ang asawa at 2 anak, binigyan siya ng kanyang tiyo ng isang parte ng lupain ito na hindi na rin ito napaglaanan ng panahon. Siguro naman makakatulong na iyan sa iyong hanap buhay, Mando. Kawawa kasi ang mga anak mo sa syudad. Ang baho, lalo na at squatter. Mas mainam dito. Sariwa ang malalanghap na hangin. Wika ng tiyo Cesar niya. Maraming salamat po, tiyo. Tama ka po. Sobrang hirap sa syudad. Simula pagkabata ko ay ang mabahong amoy ng squatter na ang aking nakagisnan. Ewan ko ba kay nanay? Bakit buong buhay niya ay ginugol lang niya sa lungsod? Gayong sagana naman pala dito sa bukid. Himutok ni Mando. Nako pamangkin, may trauma din yung nanay mo kaya ayaw nang umuwi pa dito. Pinagtangkaan kasi na gahasain ang ama-amahan niya noon. Nako, kung hindi lang ako pamilyado sa mga panahong iyon, tiyak akong mapapatay ko ang gagong iyon eh. Nakikita mo ba yung napakalawak na palayang iyan? Sa lola mo yan. At mana mo na dapat yan ngayon. Pero ibinibenta ng kahamang lalaki na iyon nang mamatay ang iyong lola. Kaya wala ka nang mamanahin pang lupain dito. Kwento ng tiyo Cesar niya. Nailing na lamang siya sa sinabi ng kanyang tiyo. Marami pa itong naikwento ang kanyang tiyo Cesar at tanging panghihinayang na lang ang sa kanya. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Sadyang may mga bagay na matutuklasan mong huli na at wala ka na magagawa pa kundi iukit ang mga kwentong iyon sa iyong alaala. Unti-unti na rin namang nasanay ang kanyang asawa at mga anak sa mga gawaing bukid. Mas gusto rin ng asawa niya na sa ganawang ambience ng lugar titira. Masyadong tahimik at sariwa ang hangin. Wala ring nakikialam na kapitbahay sa kanilang buhay. Naaliw silang mag-asawa kasama ang kanilang 2 anak. Sigurado ka talaga na hindi mo pinagsisisihan na sumama ka sa akin dito sa probinsya? Ha, Marlene? Tanong niya sa kanyang asawa isang umaga habang nagkakape silang 2. Oo naman, Mando. Ang mahalaga naman ay magkasama at buo tayo. At higit sa lahat, malusog ang mga anak natin. Napangiti siya sa sinabi ng kanyang asawa. Kahit paano ay maswerte pa rin siya dahil may asawa siya na handa siyang damayan kahit gaano man kahirap ang kanilang buhay. Ito rin lagi ang nagpapabuo ng kanyang loob kapag nanghihina na siya.
Isang madaling araw ay maaga siyang pumunta sa kanyang palayan upang buksan ang irigasyon patungo sa kanyang balay. Kapag abutan siya ng liwanag ay pahirapan ng makarating sa kanya ang tubig dahil masyadong mahina ang tubig sa ganoong oras dahil marami ang gumagamit. Pang-ikatlong anihan sa taon na rin iyon, kaya hindi maulan. Malimit ay nakadepende ang kanilang pananim sa irigasyon lang dahil walang ulan. Kung meron man, napakadalang lang. Natigil siya sa paglalakad nang mamataan ng matandang lalaki na paakyat sa kubong nasa gilid ng buhay na yungim. Akala niya ay walang taong nakatira doon dahil lagi itong sarado. Isang matandang lalaki palang nakatira at naintriga siya sa pasan nitong tela kay bigat para dito. Hindi niya iyon binigyang pansin. Diretso na siyang naglakad papunta sa kanyang taniman. Mag-aalas 7 na siya ng umaga natapos sa pambubutas ng kahon para makapasok lahat ng tubig. May kalawakan din ang ibinigay na lupain ng kanyang tiyo, kaya tiyak na aabutin iyon ng 200 sako kapag naani. Unang beses pa lang niya iyong produkto, kaya todo giya din ang kanyang tiyuhin sa kanya. Lagi siya nitong pinupuntahan, isang beses sa isang linggo, upang maturuan siya ng tamang pag-aalaga ng kanyang palay at magkaroon ng masaganang ani. Pauwi na siya para mag-almusal nang maisipan niyang dumaan saglit sa yungim. Nakailang balik na siya sa sakahan ngunit hindi man lang niya iyon nagawang tignan kung ano ang taglay nitong ganda. Manghang-mangga siya dahil unang beses niyang makakita ng yungib at kakaiba ang yungib na iyon. Isang buhay na yungib na may umaagos na tubig mula sa loob. Napakalamig din ang tubig na galing sa loob niyon. Masarap din yatang maligo dito, aniya sa sarili. Huwag mong tangkain, Tutoy. Biglang isang sagot ng nilalang. Nagulat siya nang marinig ang boses ng isang matandang lalaki. Magandang umaga po, Lolo. Pagmamagandang loob niya. Magandang umaga naman. Anong lakas ng loob mong lapitan ang pag-aari kong lupain? Ala, sa iyo pala ito, Lolo. Oo. At huwag na huwag mong tangkain na maligo sa yungib na ito. Ganon po ba? Bakit naman po, Lolo? Maraming linta. Baka hindi ka na makakaahon ng buhay. Tsaka wala pang naglakas ng loob na pumunta dito. Simula noong mapabalita ang 2 estudyante na inubos ng linta. Hindi mo alam iyon? Tanong pa nito. Nako, baguhan lang po ako dito, Lolo. Kaya naman pala, kung gano'n ay, huwag mo nang tangkain pa sa susunod. At hanggat maaari, iwasan mo ang lugar na ito. At huwag na huwag mong sabihin na hindi kita binalaan, ha. Tumango siya dito at nagpasalamat. Tapos ay madaling nagpaalam para aalis na. Sinundan siya ng tingin nito at ramdam niya iyon. Kakaibang tingin ng matanda. Ang mga balintataw ng mata nito ay tila bunganga ng linta na siyang malakas manipsip ng dugo. At napansin niya ang bibig ng matanda ay tila maitim. Maitim malamang ang dila nito. Hindi siya sigurado. Pagdating niya sa bahay ay sobrang sakit ng kanyang katawan. Para siyang nilalagnat at wala siyang ganang kumain. Humiga muna siya sa berha at ipinikit saglit ang kanyang mga mata. Mando, kumain ka muna. Bakit ang tamlay mo ngayon? Tawag ng kanyang asawang si Marlene. Mamaya na muna, mabigat ang buong katawan ko. Nang kapain nito ang kanyang katawan ay ganoon na lang ang pag-alala nito nang mapagtantong nilalagnat siya.
Nako Mando, ang taas ng lagnat mo. Nag-aalalang wika ni Marlene. Huwag kang mag-alala, wala lang ito. Sigurado ka? Alin ang masakit sa'yo? Huwag mo kong alalahanin Marlene, maayos ako. Mawawala din kagad ito. Dahil sa sinabi niya ay napanatag naman ang loob ng kanyang ginang. Iniwanan na siya nito para maglalabanan ng kanilang mga hinubat. Hindi akalain ni Mando na kahit may edad na siya ay mapaglalaroan pa siya ng aswang. Alam niyang aswang ang may pakana nito dahil minsan nang ikwento noon ng kanyang nanay ang tungkol sa maraming aswang ng kanilang probinsya. Mabuti na lang at dumating ang kanyang tiyo Cesar. Kaya may nakasama siya sa bahay. Nasa paaralan na kasi ang kanilang mga anak. Anong nangyari sa'yo? Tanong ng tiyo Cesar niya. Nilagnat po ako tiyo. Galing ako sa sakahan at napadaan ako sa yungib. Nakausap ko ang matanda doon at iyon, pinaalalahanan niya akong huwag nang bumalik doon at delikado. Matagal bago nagsalita ang kanyang tiyo. Tila saglit pa itong tinakasan ng dugo. Bakit ka napunta sa yungib? Malayo na yun sa daanan natin. Naintriga kasi ako tiyo. Mukhang maganda doon tiyo. Diyos kong bata ka Mando. Hindi ka dapat pumunta roon. Ang lupang iyon ay pag-ari ng aswang. At sinasabing ang aswang na iyon ay may mga alagang linta. Iyon ang ginagamit ng matanda para makapambiktima. Kwento nito. Kinalabutan siya sa sinabing iyon ng kanyang tiyo. Kaya pala mukha pa lang ng matanda ay nakakakilabot na. Kumuha ito ng malamig na dahon ng saging. Nilagyan ng kanyang noo. Sana naman hindi ka natipuhan na biktimahin nun. Kung balak niya akong biktimahin, bakit pa niya ako pinapauwi tiyo? Takang tanong niya. Iyon din. Pero bakit ka nilagnat? Hindi ko rin alam tiyo. Baka nagkataon lang. Sagot niya. Umiling ito. Hindi siya tinigilan na paalalahanan at angasin. Bahala na kung anong mangyari basta kapag sakaling may aswang ang aatake, ay kailangan niyang maging alerto at sabuyan agad ng asin ang nilalang sakaling may aatake, lalo na sa gabi. Makalipas ang 3 araw ay tuluyan na siyang gumaling. Bumalik na ulit siya sa kanyang palayan para i-check ang kanyang pananim. Nang makitang malusog ang kanyang pananim ay naging malusog rin ang kanyang katawan. Ilang araw din siyang pabalik-balik sa kanyang palayan matapos siyang gumaling. Kagaya ng sinabi ng kanyang tiyo Cesar, iniwasan niya niyang huwag nang dadaan sa nasabing lugar ng matanda. Hanggang sa isang Biyernes ng gabi, habang naghahapunan silang mag-asawa, tulog ng 3 nilang anak na mga sandaling iyon. Nang biglang may tila anino na dumaan sa kanilang berha. Bulto iyong pangmatanda. At ang akala niya ay siya lang mag-isa ang nakapansin ng bagay na iyon. Pati pala ang kanyang asawa ay napansin iyon. Ano yun, Mando? Tanong ng kanyang asawa. Aswang ata, sagot niya. Pareho silang kabado. Walang alam si Mando kung paano labanan ang mga aswang. Laking lungsod siya at hindi pa naranasan ang makipag-away sa mga ganong uri na nilalang. Kahit nga pagiging basagolero ay hindi niya naranasan. Napalaki siya ng tama ng kanyang mga magulang at hindi naging hadlang ang kawalan ng ama niya. Sa kabila niyon ay mas naging responsable pa siyang anak. Napabalik ang kanyang ulirat nang biglang banggain ang kanilang bintana. Tila nais itong sirain ng nilalang. Biglang naisip ni Mando ang kinatatakutan ng mga ito. Ang mga bawang at asin. Tama ang tiyo Cesar niya.
Posible pang bumalik ang nilalang. Agad siyang dumakot ng asin. Iyon ang kanyang gagawing depensa. "Anong gagawin mo dyan?" tanong ni Marlene. "Takot daw dito ang mga aswang, kaya maganda ka. Bukod sa panalangin at pananalig natin sa taas, mas mainam na may kaalaman tayo sa mga kinatatakutan ng mga nilalang na iyon." "Mabuti at may nasagap kang kaunting kaalaman." "Oo, tsaka bawang. Takot sila sa bawang. Kaya maghiwa na rin tayo ng bawang." Pagkasabi niyang nang ganoon ay agad na tumayo si Marlene at naghiwa ng maraming bawang. Bawat haligi ay nilagyan nila ng bawang. Dinig nilang unti-unting lumalayo ang boses ng nilalang. Ibig sabihin ay hindi nito kayang maamoy ang bawang. Hindi sila tumigil sa panalangin. Kahit kasi nakadistansya at may kalayuan na ang nilalang ay hindi pa rin ito nawawala. Nasa paligid pa rin ito kaya hindi maaaring maging kampante. Napuyat sila ng gabing iyon sa pagbabantay ng nilalang. Kinabukasan ay tinanghali sila ng gising. Kung hindi pa ginising ng kanilang Tio Cesar ay hindi pa sila babangon. "Naku kayo, mukhang nasanay kayo sa syudad. Wala kayo sa syudad ngayon, kaya sanayin nyo ang gumising ng maaga." Saway nito. "Hindi po, Tio Cesar. Napuyat lang kami. Kakabantay sa nilalang. Hindi kami tinatantanan eh." "Nako, mukhang na-discover ng aswang na iyon na baguhan kayo. Siguradong hindi kayo tatantanan ng mga iyon. Ingatan nyo ang mga bata. Ang mabuti pa, ngayon din ay pupuntahan natin ang albularyo." Wika ng Tio Cesar nila na puno ng pag-alala. "Bakit po, Tio Cesar?" tanong ni Marlene dito. "Magpapagawa tayo ng habak sa inyong lahat para tantanan na kayo ng matandang aswang na yon." Pagkarinig niyon ay agad silang gumayak. Nais rin nilang mag-asawa ang kaligtasan ng kanilang mga anak, kaya agad din silang pumayag. Pagdating doon ay sila agad ang naging pasyente ng matanda. Tinanong nito kung ano ang kanilang kailangan, at ang Tio Cesar nila ang sumagot dahil ito naman ang nakilala ng matanda. Hindi pa man nakapagsalita si Mang Cesar ay nang may mapuna ang matanda. "Abay, matindi. Ang matandang nag-aalaga ng maraming linta. Ito ba ang gumugulo sa inyo?" tanong ng matanda. "Oo, Lolo Cariote. Nahulaan niyo po." Mabilis na sagot ni Cesar. "Hindi ko nahulaan. Nandito siya. Napakalansa ng amoy niya. Ganito rin noong may baguhang binata na nagustuhan dito ang matandang iyan. Kada taon, mga bagawan sa lugar talaga ang laging natipuhan ng nilalang na iyon." "Paano sila mailalayo sa nilalang, Lolo Cariote?" Nag-aalalang tanong ni Mang Cesar. Ang pagkakaalam kasi nito ay namatay talaga yung binata. At nang ilibing na ito ay naglabasan pa ang mga linta sa bibig, ilong at tenga nito. Kaya nakapangingilabot ang bagay na iyon. Isa lang ang solusyon para matapos ang kabdemonyuhan ng matandang iyon. Magdala tayo ng hinog na langka sa kubo ng matanda. Kapag maamoy iyon ng mga linta mula sa buhay na yungib, siguradong aakyat ang mga iyon lahat sa kubo ng matanda. Doon na natin paikutan ng kerosene ang buong paligid. Pagkatapos ay sunugin. Kahit wala ang matanda, mamamatay na rin iyon. Dahil ang buhay ng matandang iyon ay konektado sa mga alaga nitong linta. Kinilabutan man ay kailangan na rin nilang makinig sa matanda. "Sasama ka po sa amin, Lolo?" paniniguro ni Mando. "Oo, sasama ako. Kailangan nang tapusin ang kasamaan ng mga nilalang na iyan.
Kada taon na lang ay may kinukuha. Hindi pwedeng patagalin pa. Sagot nito. Ginawan sila ng habak nito at bili nito na dapat ay lagi silang manalangin at huwag mawala ng bawang. Martes ng tanghali, wala ang matanda sa kubo at gaya ng sinabi ng matandang manggagamot, kinalat nila ang napakaraming langka sa kubo ng matanda. Nasaksihan nila ang napakarami at nakakapangilabot na linta na umahon mula sa buhay na yungim. Sa kubo ang tungo ng mga ito. Mabango kasi sa mga ito ang langka. Nang masiguro na nakaahon na lahat ng mga ito ay agad na pinaikutan ng kerosin ang buong paligid. Sinabuyan na rin maging ang kubo at pagkatapos ay sinindihan gamit ang posporo. Sinigurado nilang matupok lahat iyon ng apoy. Nakakasulasok na amoy ang samyo na dala ng hangin. Dinig ang hiyaw ng kung sinong nilalang mula sa loob ng kubo. Alam nilang ang matanda na iyon. At katapos ang hiyaw na iyon, dahil natusta na ang kaluluwa nito. Simula nang masunog ang mga linta at kubo ng matanda ay muling natahimik ang gabi nila ni Mando. Muling naging normal ang kanilang buhay. At paunti-unti ay nasasanay na sila ng husto sa buhay bukid. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito.